Wala kang kwenta, Yumi. Para kang anino na nakakabit sa paa ko. Madilim, malamig, at walang ibang ginawa kundi bumigat ng bumigat bawat araw. Minsan naisip ko, kung hindi lang kita asawa, baka matagal na kitang itinapon sa kalsada kasama ng mga basura. Ang mga salitang iyon ni Koji ay direktang tumama sa dibdib ni Yumi. Mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sampal. Sa mga sandaling iyon, nakatayo si Yumi sa gitna ng kanilang malawak at marangyang kusina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang hawak ang isang malaking mangkok ng mainit na sinigang na hipon. Ang paboritong ulam ni Koji na 3 oras niyang pinagkagastusan ng pagod at pagmamahal. Ang usok mula sa sabaw ay humahalik sa kanyang mukha. Pilit na itinatago ang mga luhang nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga daliri ay namumula, unti-unting napapaso sa tinde ng init ng porselana. Ngunit mas pinili niyang tiisin ang hapdi sa balat kaysa bitawan ang mangkok at gumawa ng ingay na lalong magpapaningas sa galit ng kanyang asawa. Si Koji ay nakaupo sa tapat ng hapag. Ang kanyang muka ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa kanyang asawa. Ang kanyang mamahaling suit ay walang gusot, kabaligtaran ng itsura ni Yumi na may bahid ng uling sa pisingi at basang-basa ang suot na apron. Para kay Koji, ang sakripisyo ni Yumi ay isang obligasyon, at ang kanyang presensya ay isang abala. Ang bawat patak ng pawis ni Yumi para sa kaginhawaan ng tahanang ito ay tila naging barya lamang na walang halaga sa paningin ng lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Sa loob ng lalamunan ni Yumi, may isang malaking bara na hindi niya mailuwa at hindi niya malunok. Ang bawat salita ng asawa ay tila mga bubog na dahan-dahang humihiwa sa kanyang pagkatao. Naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri, hindi dahil sa nawawala na ang init ng mangkok, kundi habil tila tumigil na ang daloy ng dugo sa kanyang puso. Ang paligid ay biglang tumahimik. Tanging ang malakas na tibok ng kanyang dibdib ang kanyang naririnig. Isang mabilis at takot na tunog na tila isang ibong pilit na kumakawala sa hawla. Sa mga sandaling iyon, ang marangyang chandelier sa itaas ay tila naging mga matatalim na kristal na handang bumagsak at tumapos sa kanyang pagdurusa. Walang imik na inilapag ni Yumi ang mangkok sa mesa. Hindi siya tumingin kay Koji. Ang kanyang paningin ay nakapako sa mga maliliit na bula sa ibabaw ng sabaw. Iniisip kung paanong ang isang bagay na pinaghirapan niya ay ganoon na lamang kadaling hamak-hamakin. Ang kanyang katawan ay tila naging isang hungkag na sisidlan. Walang laman, kundi ang dumi ng mga masasakit na salitang itinapon sa kanya. Ang bawat hininga niya ay mabigat, tila may nakadagang semento sa kanyang dibdib na pumipigil sa kanya upang humingi ng kahit katiting na respeto. Eksaktong sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Koji sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang muka na kanina lang ay puno ng puot ay biglang nagliwanag. Isang matamis at malanding tinig ang narinig mula sa kabilang linya, sapat na malakas para marinig ni Yumi. "Love, are you coming? I'm waiting for you," ang sabi ng boses ni Bella. Hindi man lang nag-atubili si Koji. Tumayo siya, kinuha ang kanyang susi ng kotse, at ni hindi man lang tinikman ang pagkaing inihanda ng asawa. "Huwag mo na akong hintayin. Baka hindi na ako umuwi rito." Nakakasawa ang mukha mo. Ang huling hirit nito, bago tuluyang lumabas ng pinto, iniwan ang tunog ng humaharurot na sasakyan sa katahimikan ng gabi. Naiwan si Yumi na nakatayo, mag-isa sa gitna ng ningning ng kanilang kahanan na tila ba isang malaking nicho. Sa kabilang sulok ng silid, sa gitna ng madilim na bahagi ng sala, nakaupo sa kanyang wheelchair si Mama Elena. Ang matandang babae ay nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay tila walang buhay at puno ng ulap ng demensya. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang nakikita o nararamdaman. O kung naintindihan ba niya ang tindi ng pambabalasubas na ginawa ng sarili niyang anak sa kanyang manugang. Lumapit si Yumi sa kanyang biyenan, pinipilit na lunukin ang huling piraso ng kanyang pait. Lumuhod siya sa harap ng matanda
at hinawakan ang malamig na kamay nito. "Mama, kakain na po tayo!" Ang mahinang bulong ni Yumi. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagod. Ngunit sa halip na ang karaniwang pagkakanganga o pag-ungol, ang isagot ni Mama Elena, isang kakaibang bagay ang nangyari. Dahan-dahang lumingon ang matanda. Ang kanyang mga mata, na sa loob ng maraming buwan ay tila natatakpan ng makapal na hamog, ay biglang luminaw. Ang mga kulubot niyang kamay ay hindi kumalas. Bagus ay mahigpit na pumulupot sa mga daliri ni Yumi. Isang hapdi ang naramdaman ni Yumi sa higpit ng hawak na iyon. Isang hawak na hindi galing sa isang taong nawawala sa sarili, kundi mula sa isang taong gising na gising at nagmamasid sa lahat ng oras. Inilapit ni Mama Elena ang kanyang muka sa tainga ni Yumi. Ang kanyang hininga ay mainit at amoy gamot, ngunit ang kanyang bulong ay tila isang kidlat na nagpabigla sa buong sistema ni Yumi. "Huwag kang iyak, anak. Itago mo ang mga luha mo para sa araw ng kanilang pagbagsak. Malapit na." Napatitig si Yumi sa kanyang biyenan. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa lalamunan. Sino nga ba ang tunay na bilanggo sa bahay na ito? At hanggang kailan mo kayang panindigan ang isang kasinungalingan para lamang iligtas ang natitira mong danggal? Walang pakundangan ang tunog ng mga takong na humahampas sa makintab na sahig ng sala. Tila bawat hakbang ay isang pako na ibinabaon sa katahimikan ng umagang iyon. Hindi pa man tuluyang natutuyo ang mga luha ni Yumi mula sa nakaraang gabi. Isang bagong unos na naman ang pumasok sa kanilang pintuan. Bitbit ang 3 malalaking maleta at isang mapang-asar na ngiti, pumasok si Bella sa loob ng bahay na tila ba siya ang bagong may-ari nito. "Yumi, darling, don't be so dramatic. I'm here to help you, okay?" Sabi ni Koji, masyado ka na raw nanggigitata sa gawaing bahay, kaya he invited me to stay for a while. Ang boses ni Bella ay punong-puno ng peking tamis, ngunit ang kanyang mga mata ay parang 2 talim na sumusuri sa bawat sulok ng sala. Si Koji, nakakababa lang mula sa itaas, ay agad na lumapit kay Bella at kinuha ang isa sa mga maleta nito. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. "Magpasalamat ka na lang, Yumi. Bella is doing this as a favor. At least ngayon, hindi ka na magmumukhang katulong sa harap ng mga bisita natin. Ayusin mo ang kwarto sa tabi ng kay Mama Elena. Doon siya mamamalagi." Malamig na utos ni Koji bago tuluyang humalik sa pisngi ni Bella sa harap mismo ng kanyang asawa. Ang bawat hininga ni Yumi ay tila isang pagsubok. Ang kanyang sariling tahanan, ang tanging lugar na itinuring niyang kanlungan, ay dahan-dahang kinukuha ng isang babaeng walang ibang hangad kundi ang sirain siya. Pinanood niya ang dalawa na nagtatawanan habang paakyat sa hagdan. Tila ba siya ay isang dekorasyong walang buhay na nakatayo sa gitna ng sala? Ang hapdi ng pagtataksil ay muling nag-alab, mas matindi at mas malalim kaysa sa paso ng sabaw sa kanyang mga kamay. Nang makaalis si Koji para sa opisina, ang maskara ni Bella ay agad na nahulog. Pumasok siya sa silid ni Yumi at walang pasabing kinuha ang bote ng mamahaling pabango na regalo pa ng yumaong ama ni Yumi. "Masyadong mabango ito para sa isang tulad mo na laging amoy bawang at uling," sabi ni Bella habang nag-i-spray sa kanyang leeg. Ang amoy ng bulaklak ay humalo sa amoy ng pot na namamayani sa hangin. Lumapit si Bella sa kusina, kung saan pinapainom ni Yumi ng gamot si Mama Elena. Sa isang mabilis na pagkilos, sinadya ni Bella na itabig ang baso ng tubig at ang lalagyan ng mga tableta. Ang tunog ng nabasag na salamin ay yumanig sa katahimikan at ang mga puting gamot ay nagkalat sa basang sahig. "Oops, my bad. Masyado kasing masikip dito, Yumi. Siguro dapat sa labas mo nalang pinapakain ng matandang ito para hindi nakakaharang sa daan." Ang mapanuyang tawa ni Bella ay umalingaw-ngaw habang tinitingnan niya nang may pandidiri ang matandang babae sa wheelchair. Nanginginig ang mga kamay ni Yumi habang pinupulot ang mga basag na bubog. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang kakaibang tunog ang nanggaling kay Mama Elena. Ang matanda ay biglang nanigas.
ang kanyang mga mata ay tumirik at nagsimula siyang manginig ng malakas. Isang tila matinding seizure na hindi inaasahan ng sinuman. Ang kanyang mga kamay ay humampas sa mesa at isang nakakapangilabot na ungol ang lumabas sa kanyang mga labi. Sa takot na baka madamay o mapagbintangan, mabilis na tumakbo si Bella palabas ng kusina. Yuck! Nakakadiri! Ayusin mo yan, Yumi! I'm going to my room. Baka mahawa pa ako sa kabaliwan yan. Ang sigaw ni Bella habang patakbong umakyat sa itaas. Nang masigurong wala na ang babae, biglang tumigil ang panghinginig ni Mama Elena. Ang kanyang paghinga ay bumalik sa normal at ang kanyang mga mata ay muling luminaw. Tumingin siya kay Yumi at sa gitna ng tensyon at takot, isang mabilis ngunit malinaw na pagkindat ang ibinigay ng matanda sa kanyang manugang. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw, sapat na para mabasa ni Yumi. Talo siya. Napangiti si Yumi sa gitna ng kanyang mga luha. Ang maliit na tagumpay na iyon ay tila isang haplos ng pag-asa sa kanyang nagdurugong puso. Ngunit ang katuwaang iyon ay agad na napalitan ng panibagong pangamba. Habang papaakyat si Yumi para kumuha ng bagong kumot para kay Mama Elena, napatigil siya sa tapat ng bahagyang nakabukas na pinto ng kwarto ni Bella. Mula sa loob, narinig niya ang boses ni Koji sa speakerphone. Don't worry, Bella. Konting tiis na lang. Once na mailipat na natin ang matanda sa San Jose Care Home, makukuha na natin ang insurance money ni Papa. It's a cheap facility. Doon siya mabubulok habang tayo nagpapakasasa sa pera. At si Yumi? I'll make sure she leaves this house with nothing but the clothes on her back. Napahawak si Yumi sa pader upang hindi matumba. Ang bawat salita ni Koji ay tila isang hatol ng kamatayan. Hindi lang pala ang kanyang dangal ang pinupuntirya ng mga ito, kundi ang buhay mismo ng kanyang biyenan na tanging kakampi niya sa mundong ito. Ang lamig ng semento sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila gumapang paakyat sa kanyang buong katawan. Iniwan siyang nangiinig sa takot para sa kanilang kinabukasan. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ay tila mga luhang hindi maubos-ubos. Dahan-dahang gumuguhit sa salamin ng silid ni Mama Elena. Sa loob ng malawak at madilim na bahay, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa hininga ni Yumi. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa dilim, habang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang malupit na plano ni Koji at Bella. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, isang hudyat na ang oras ay unti-unti nang nauubos. Sa kalagitnaan ng gabi, isang mahinang kalos ng tela ang narinig ni Yumi mula sa kabilang silid. Sinundan ito ng isang bulong na tila nanggaling sa kailaliman ng isang panaginip. Yumi, halika rito anak. Ang boses na iyon ay hindi ang paos at gulugulong pananalita ng isang taong may demensya. Ito ay malinaw, matatag, at puno ng otoridad. Dahan-dahang tumayo si Yumi. Ang kanyang mga paa ay malamig sa ibabaw ng sahig habang tinatahak niya ang madilim na pasilyo patungo sa silid ng kanyang biyenan. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Mama Elena na nakaupo ng tuwid sa kanyang kama. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa liwanag ng buwan na tumatago sa bintana. Mama? Ang halos hindi marinig na tanong ni Yumi. Isara mo ang pinto, Yumi. Kailangan nating magmadali. Ang utos ni Mama Elena habang hinuhubad ang maskara ng pagkabalisa na suot niya sa loob ng maraming buwan. Nang makalapit si Yumi, hinawakan ng matanda ang kanyang mga kamay. Ang hawak na iyon ay hindi na nangginginig. Ito ay puno ng lakas na tila nagmumula sa isang lihim na balon ng determinasyon. Kailangang mong malaman ang katotohanan tungkol sa asawa mo. Ang simula ni Mama Elena. Ang kanyang boses ay tila isang talim na humihiwa sa katahimikan. Hindi aksidente ang pagkamatay ng papa ni Koji. Nakita ko, Yumi. Nakita ko kung paanong hindi ibinigay ni Koji ang gamot nang atakihin ang kanyang ama sa puso. Pinanood niya ang sariling ama na malagutan ng hininga
para lamang makuha ang kontrol sa kumpanya. At ang diwila na hawak niya ngayon? Isang pekeng dokumento na pilit yung pinapirmahan sa akin habang ako ay nasa ilalim ng matinding sedasyon. Ang bawat salita ay tila isang hampas ng kidlat sa pandinig ni Yumi. Ang lalaking pinakasala niya, ang lalaking itinuring niyang mundo, ay isang halimaw na kayang pumatay para sa kapangyarihan. Bakit tayo nagpanggap na baliw, Mama? Ang tanong ni Yumi habang ang kanyang mga luha ay nagsisimulang pumatak. Dahil iyon lamang ang paraan para manatili akong buhay sa loob ng bahay na ito, anak. Kung alam ni Koji na alam ko ang lahat, matagangan niya akong pinatahimik. Pinili kong maging isang hangal upang makita ang lahat ng kanyang pagkakamali. Paliwanag ni Mama Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Pero ngayon, hindi ko hahayaang ikaw naman ang sirain niya. Hindi tayo papayag na itapon tayo sa basurahan na tila ba wala tayong halaga. Mula sa ilalim ng kanyang unan, kinuha ni Mama Elena ang isang maliit at lumang susi na may nakatali na pulang sinulid. Inilagay niya ito sa palad ni Yumi at isinara ang mga daliri nito. Ito ang susi sa maliit na vault sa loob ng lumang library. Doon nakatago ang tunay na testamento at ang mga record ng mga nakaw na pera ni Koji. Yan ang magiging sandata mo, Yumi. Yan ang magpapalaya sa atin. Sa sandaling yun, ang lahat ng pait, takot at pagod na kinimkim ni Yumi ay biglang bumuhos. Napasandal siya sa balikat ng kanyang biyenan, ang kanyang mga hikbi ay naging isang tahimik na panagoy na tila naglalabas ng lahat ng lason sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang haplos ni Mama Elena sa kanyang buhok, isang haplos na puno ng pagmamahal na matagal na niyang hinahanap. Sa gitna ng dilim, ang dalawang babaeng kapwa na sugatan ng iisang lalaki ay naging isang matibay na kuta. Ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng tunog ng mabibigat na hakbang sa labas ng pasilyo. Ang bawat yapak ay tila isang banta, dahan-dahang lumalapit sa pintuan ng silid ni Mama Elena. Mabilis na humiga ang matanda at muling ipinikit ang kanyang mga mata, bumalik sa kanyang anyo bilang isang taong walang malay sa mundo. Napatalon si Yumi palayo sa kama at pilit na pinunasan ang kanyang mga mata nang bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kanyang mukha. At doon ay nakatayo si Koji. Ang kanyang anino ay tila isang higanteng halimaw na bumabalot sa buong silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa, malamig at mapanuri. Yumi, anong ginagawa mo rito sa oras na ito? Ang tanong ni Koji. Ang kanyang boses ay tila isang babala na nagpapatayo ng mga balahibo ni Yumi. Bakit gising ka pa? At bakit namumula ang mga mata mo? Ang tibok ng puso ni Yumi ay tila isang tambol na nagangalit sa loob ng kanyang dibdib, sapat na malakas para marinig sa buong kabahayan. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang taon ng pagdurusa, habang naghahanap siya ng maisasagot sa lalaking hawak ang kanyang kapalaran. Nasaan ang asul na folder, Yumi? Alam mo kung gaano ka-importante yon para sa meeting ko ngayong umaga? Huwag mong sabihing pati ang mga mahahalagang dokumento ko ay kinalimutan mo na ring ingatan. Ang boses ni Koji ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa loob ng kanilang silid tulugan. Hindi pa man lubusang nakakaahon si Yumi mula sa tensyon ng nakaraang gabi, heto na naman ang asawa, naghahasik ng put. Nakatayo si Yumi sa harap ng cabinet. Hawak ang mga bagong plansang polo ni Koji na maingat niyang inayos para sa linggong ito. Ang bawat tiklop ng tela ay ginamitan niya ng tiyaga, umaasang kahit sa maliit na paraan ay makita ng asawa ang kanyang halaga. Ngunit ang mga polo ay walang pakundangan na hinawi ni Koji. Nagkalat ang mga ito sa sahig na tila mga basahang walang silbi. Koji, wala akong hinahawakang folder. Ang huling nakita ko ay nasa loob ng bag mo bago ka umalis kahapon. Mahinang sagot ni Yumi. Pilit na pinapatatag ang kanyang boses. Kahit na ang kanyang mga tuhod ay nanginginig na. Halaga?
O baka naman sadyang itinatago mo yon dahil gusto mo akong mapahiya sa mga business partners ko? You are becoming so paranoid and useless, Yumi. Minsan, nakakatakot ka na ring titigan. Parang nawawala ka na rin sa sarili mo. Ang bati ni Koji ay puno ng lason. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang dahan-dahang lumalapit sa asawa. Sumingit si Bella sa usapan, nakasandal sa hamba ng pinto habang nagpapahid ng pulang lipstick. Honey, don't be too hard on her. Baka naman namamana lang niya ang sakit ni Mama Elena. You know, dementia can be early sometimes. Look at her eyes, Koji. She looks so lost and confused. Nakakatakot baka bukas. Pati itong bahay ay sunugin na niya nang hindi niya namamalayan. Ang bawat salita ni Bella ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Yumi. Gaslighting. Alam ni Yumi na ito ang ginagawa nila. Gusto nilang papaniwalain siya na siya ay baliw, na wala siyang kwenta, at na ang kanyang mga alaala ay hindi mapagkakatiwalaan. Naramdaman ni Yumi ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang hanging nilalanghap niya ay tila naging semento, mabigat at mahirap lunukin. Ang kanyang mga kamay ay naging malamig, at ang paligid ay tila dahan-dahang umiikot, isang senyales ng matinding pagkabalisa na pilit niyang nilalabanan. Ibinagsak ni Koji ang isang tumpok ng mga papel sa ibabaw ng kama. Ayoko nang makarinig ng paliwanag. Dahil sa kapabayaan mo, kailangan nating kumuha ng loan para mabayaran ang mga delay sa proyekto. Pirmahan mo ito, na yon din. Tiningnan ni Yumi ang mga papel. Hindi ito basta loan lamang. Ito ay isang dokumento na nagsasangla sa lupang iniwan ng kanyang mga magulang. Ang tanging alaala ng kanyang nakaraan at ang kanyang kaesa-isang fallback. Koji, hindi ko ito pwedeng pirmahan. Ito na lang ang natitira sa akin. Wala kang natitira sa'yo, Yumi. Lahat ng meron ka ay dahil sa akin. Kung hindi mo ito pipirmahan, mawawalan tayo ng lahat. Gusto mo bang maghirap tayo? O gusto mong mapatunayan ko sa korte na hindi ka na fit para humawak ng kahit anong ari-arian dahil sa kondisyon ng isip mo? Ang banta ni Koji ay tila isang hatol na walang kawala. Dahil sa takot at sa pagnanais na matapos lang ang gulo, nanginginig na hinawakan ni Yumi ang panulat. Ang bawat letra ng kanyang pangalan sa papel ay tila bawat patak ng kanyang sariling dugo na ibinibigay niya sa isang vampira. Pagkatapos niyang pumirma, mabilis na kinuha ni Koji ang mga papel at lumabas ng kwarto, kasama si Bella na may kasamang matagumpay na tawa na tila isang hiyaw ng demonyo. Naiwan si Yumi sa harap ng malaking salamin sa kanilang kwarto. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Ang kanyang muka ay maputla. Ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng pait. Isang butil ng luha ang pumatak, ngunit agad niya itong pinunasan ng kanyang palad. Huminga siya ng malalim, itinuwid ang kanyang balikat, at dahan-dahang hinubog ang kanyang mga labi sa isang ngiti. Isang ngiti na hindi abot sa kanyang mga mata, isang ngiti ng isang mandirigmang nagtatago sa likod ng sugat. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Mama Elena. Para sa kanyang sarili. Paglabas niya sa terrace para magpahangin, napansin ni Yumi ang isang lalaking nakatayo sa tapat ng kanilang gate. Nakasuot ito ng itim na jacket at tila may hinihintay. Ilang araw na niyang napapansin ang lalaking ito, tahimik at parang isang anino na nagmamasid sa bawat galaw ng mga tao sa loob ng bahay. Sino siya? At ano ang kinalaman niya sa gulo sa loob ng tahanang ito? Bumalik si Yumi sa loob ng kanyang silid nang magdilim na ang langit. Patay ang lahat ng ilaw, maliban sa liwanag ng buwan. Habang nag-aayos siya ng higaan, napansin niya ang isang maliit at kakaibang bagay na nakasingit sa gilid ng bookshelf, tapat na tapat sa kanyang kama. Lumapit siya. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. Doon, sa gitna ng kadiliman, nakita niya ang isang maliit na pulang ilaw na kumukurap-kurap. Isang lihim na kamera. Pinapanood siya ni Koji. Bawat kilos niya, bawat pagluha niya, at bawat sandali ng kanyang kahinaan ay nakatala
sa ilalim ng mapanuring mata ng asawang nais siyang wasakin. Naramdaman ni Yumi ang isang matinding panginginig na gumapang mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang ulo, habang ang pulang ilaw na yon ay tila isang matang, nagmamasid sa kanyang bawat hininga. 3 taon. 3 taon na pala akong naglalakad sa gitna ng isang malaking kasinungalingan. At ang masakit, ako pa mismo ang bumili ng bawat pako na ibinaon niyo sa aking puso. Ang mga salitang iyon ay hindi binigkas ni Yumi. Ngunit umalingaw-ngaw ang mga ito sa kanyang buong pagkatao habang nakatitig siya sa maliit at kumukutitap na screen ng isang lumang cellphone. Nakaupo siya sa sahig ng madilim at maalikabok na bodega. Ang kanyang mga tuhod ay nakadikit sa kanyang dibdib habang pilit na pinipigilan ang bawat hitbi na gustong kumawala. Sa labas, hinahanap siya ni Koji dahil kailangan nito ang kanyang paboritong lumang jacket. Isang jacket na inalagaan at itinago ni Yumi ng maayos sa loob ng maraming taon bilang simbolo ng kanilang mga unang araw ng pagsasama. Isang mapait na kabalintunaan na habang hinahanap niya ang simbolo ng kanilang pag-ibig, ang natagpuan niya ay ang ebidensya ng kanyang sariling kamatayan. Sa loob ng cellphone na iyon, na itinago ni Mama Elena sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang kumot, ay naroon ang lahat. Ang bawat mensahe ni Koji at Bella mula pa noong 3 taon na ang nakalilipas, mga mensaheng puno ng panlilibak sa kanyang pagkatao. Nakita ni Yumi ang mga larawan ng kanilang mga lihim na bakasyon, na ang perang ginamit ay galing sa savings na pinaghirapan niya. Ang bawat I love you ni Koji sa kanya sa gabi ay may katapat pa lang, sana mamatay na siya, na ipinapadala nito kay Bella pagtalikod niya. Naramdaman ni Yumi ang paglamig ng kanyang dugo. Tila bawat ugat sa kanyang katawan ay dinadaluyan ng yelo. Ang kanyang lalamunan ay naging tuyong-tuyo at ang bawat hininga niya ay may kasamang lasa ng alikabok at kapaitan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging handang magsilbi at mag-aruga, ay nanginginig na tila mga tuyong dahon sa gitna ng bagyo. Hindi niya maramdaman ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Tila siya ay nahuhulog sa isang walang hanggang kailaliman kung saan walang sinumang makakarinig sa kanyang pagsigaw. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na hampas. Isang paalala na siya ay humihinga pa rin sa kabila ng pagdurog sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahang inilipat ni Yumi ang mga file. Doon niya nakita ang mga spreadsheet ng mga pekeng transaksyon sa kumpanya, mga dokumentong nagpapatunay na unti-unting ninanakawan ni Koji ang sarili nitong pamilya. Ngunit isang larawan ang nagpatigil sa kanyang mundo. Isang larawan ng isang maliit na bata, may mga matang tila pamilyar, ngunit hindi niya matukoy kung kanino. Bakit nasa gallery ito ni Koji? Sino ang batang ito na tila itinatago sa dilim? Ang katahimikan sa loob ng bodega ay biglang nabasag ng tunog ng mabibigat na hakbang sa labas. Ang bawat yapak ni Koji ay tila isang hatol na papalapit. Mabilis na itinago ni Yumi ang cellphone sa loob ng kanyang apron at pilit na kinuha ang lumang jacket na hinahanap ng asawa. Pinunasan niya ang kanyang mga mata gamit ang dulo ng kanyang manggas. Huminga ng malalim at pilit na ibinalik ang anyo ng isang masunuring asawa. Nang lumabas siya, sinalubong siya ng isang galit na Koji. Ang bagal mo talaga, Yumi. Isang jacket lang, inabot ka na ng siyam-siyam. Ang sigaw nito bago hablutin ang jacket mula sa kanyang kamay. Ngunit bago pa man makapagsalita si Yumi, lumapit si Bella mula sa sala, may hawak na baso ng juice at isang niting tila nanalo sa lotaryo. Koji, honey, wag mo no siyang pagagalitan, ang sabi ni Bella habang humahawak sa braso ni Koji ng may pagmamalaki. Maybe it's the right time to share our good news, para naman mabuhayan ang loob ni Yumi. Tumingin si Bella ng diretso sa mga mata ni Yumi, ang kanyang ngiti ay naging mas matalim at mas mapang-uyam. I'm pregnant, Yumi. Magkakaroon na ng tunay na tagapagmana si Koji. Isang anak na hindi kayang ibigay ng isang tulad mo. Ang bawat salita ay tila 1,000 karayom na ibinaon sa puso ni Yumi. Ang bawat pangarap niya na magkaroon ng sariling anak na ilang taon nilang sinubukan ni Koji,
ngunit laging nauuwi sa kabiguan, ay tila isang malaking biro na ngayon ay pinagtatawanan sa harap niya. Nanatiling nakatayo si Yumi mag-isa sa gitna ng kanilang dalawa, habang ang hawak niyang lihim ay tila nagbabaga sa loob ng kanyang bulsa. Gaano ba kalalim ang kayang itago ng isang tao sa likod ng kanyang mga ngiti? At hanggang kailan mo kayang manatiling tahimik habang ang iyong buong mundo ay nilalamon na ng apoy? Pirmahan mo na ito, Yumi. Huwag mong hintayin na mawalan ako ng pasensya at kaladkarin kita palabas ng bahay na ito nang walang kahit isang sentimo sa bulsa mo. Huwag mong gamitin ang pagbubuntis ni Bella bilang dahilan para maging matigas ang ulo mo. Ang boses ni Koji ay tila isang malamig na hangin galing sa libingan. Walang kahit katiting na init ng pagmamahal na dati ay ipinapangako nito. Nakatayo si Yumi sa tapat ng dining table. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa, hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa harap niya ay ang mga dokumento ng pagsangla sa huling ari-arian ng kanyang mga magulang. Ang bawat letra sa papel na yon ay tila mga anay na unti-unting kinakain ang kanyang dangal at kinabukasan. Sa kabilang dako, nakaupo si Bella. Humihigop ng tsaa habang may nakakalokong ngiti. Ang kanyang palad ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang tiyan. Isang paalala sa bawat segundo na si Yumi ay isa ng talunan sa sarili niyang tahanan. Naramdaman ni Yumi ang pag-akyat ng isang matinding init mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na gustong kumawala, ngunit kailangang pigilin. Ang kanyang puso ay tila isang basag na baso na pilit binubuo, ngunit bawat piraso ay humihiwa sa kanyang sariling laman. Ang hangin sa silid ay tila nauubos. Iniwan siyang humihingal sa gitna ng katahimikan na punong-puno ng poot. Hindi ko pipirmahan yan, Koji. Iyan na lang ang alaala ni na mama at papa sa akin. Hindi ko hahayaang ubusin mo ang lahat para lang sa mga utang mo sa sugal at sa luho ng babaeng yan. Ang boses ni Yumi ay nanginginig, ngunit may bakas ng pait. Dahil sa sagot na yon, ang mukha ni Koji ay biglang nagdilim. Ang kanyang mga mata ay naningkit, at ang kanyang panga ay nagnit-ngit sa galit. Humakbang siya ng mabilis patungo kay Yumi. Ang kanyang kamay ay itinaas, handang magpakawala ng isang marahas na hampas. Napapikit si Yumi. Hinihintay ang hapdi na laging sumusunod sa tuwing hindi niya nasusunod ang nais ng asawa. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ni Koji, isang malakas na kalansing ng nabasag na plorera ang narinig sa sala. Sinundan ito ng mga sigaw at tawa na tila galing sa isang taong nawala na sa katinuan. Si Mama Elena. Nagsimimulang tumakbo ang matanda paikot-ikot sa sala. Itinutumba ang mga upuan at hinahawi ang mga kurtina. Ang mga ibon! Ang mga ibon ay kinakain ng bahay! Tulong! Sunog! Ang mga ibon ay nagnanakaw ng ginto! Ang hiyaw ni Mama Elena habang ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay dilat na dilat. Dahil sa gulo, napalingon si Koji. Ang galit na para kay Yumi ay biglang nalipat sa kanyang sariling ina. Tumigil ka, matandang baliw! Nakakahiya ka! May bisita tayo! Ang sigaw ni Koji habang mabilis na nilapitan ang matanda. Hinawakan ni Koji ang magkabilang balikat ni Mama Elena at marahas itong ngiyugyog. Ngunit hindi tumigil ang matanda. Lalo pa itong nag-ingay at sinubukang kumawala. Sa gitna ng kanyang pagwawala, hindi sinasadyang natabig ni Mama Elena ang mukha ni Koji. Ang tunog ng palad na tumama sa pisingi ay yumanig sa loob ng silid. Isang marahas at malupit na tunog na tila bumasag sa huling hibla ng pagkatao ni Koji. Sa isang iglap, bago pa man makapagsalita si Yumi, ibinalik ni Koji ang sampal sa kanyang sariling ina. Ang matandang babae ay bumagsak sa sahig. Ang kanyang marupok na katawan ay tila isang tuyong sanga na nabali. Nanigas si Yumi. Ang kanyang buong katawan ay tila naging bato. Ang bawat himaymay ng kanyang puso ay sumisigaw na lapitan ang biyenan, nayakapin ito at humingi ng tawad sa kalupitang dinanas nito
dahil sa pagtatanggol sa kanya. Ngunit nakita niya ang mabilis na sulyap ni Mama Elena, isang sulyap na puno ng babala. Huwag kang lalapit. Huwag mong ipapakita na nagmamalasakit ka ng higit sa normal. Pinanood ni Yumi ng may malamig na mukha habang dahan-dahang bumabangon si Mama Elena, ang gilid ng kanyang labi ay may bakas ng dugo. Ang bawat patak ng dugo na yon ay tila isang sumpa na nakaukit sa sahig ng bahay na yon. Naramdaman ni Yumi ang isang matinding panginginig. Isang panginginig na hindi galing sa takot, kundi sa isang nagbabagang determinasyon na tapusin na ang lahat ng ito. Tingnan mo ang ginawa mo, Koji. Pati ang nanay mo, sinasaktan mo na dahil sa pera. Ang sabi ni Bella, na tila ba nagmamalasakit? Ngunit ang totoo ay nandidiri lamang sa eksenang nakikita. Hindi naligtas ang baby natin dito kung kasama natin ang baliw na yan. Baka bukas makalawa, saktan din niya ang anak natin. Humarap si Koji kay Yumi. Ang kanyang paghinga ay mabigat at puno ng puot. Tama si Bella. Hindi ko na kayang tiisin ang dumi at ingay ng matandang ito. Bukas, Yumi. Bukas na bukas din, ilalabas na natin ang matandang yan. May nakausap na akong care home sa San Jose. Doon siya nararapat. Hindi sumagot si Yumi. Lumapit siya kay Mama Elena at dahan-dahang inakay ang matanda patungo sa banyo para linisin ang sugat nito. Sa loob ng banyo, habang dinadampian ni Yumi ng basang tela ang sugat sa labi ni Mama Elena, isang mahinang bulong ang narinig niya mula sa matanda. Kaya mo yan, anak. Konting tiis na lang. Ang bawat sugat na ito ay magiging bayad sa kanilang kalayaan mula sa mundong ito. Huwag kang susuko. Napayak si Yumi. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa kamay ni Mama Elena. Ang bawat patak ay tila isang panata. Ang pag-ibig ni Koji ay matagal nang namatay at ang natitira na lamang ay ang abo ng paghihigante at ang matinding kailangang iligtas ang kaisa-isang tao na tunay na nagmamahal sa kanya. Habang papalabas si Yumi sa silid, narinig niya ang tunog ng luma at kalawanging kadena na iniikot sa pintuan ng gate sa labas. Ang bawat lapat ng bakal sa bakal ay tila isang haton ng kamatayan para sa kanyang nakaraan. At isang hudyat na ang bukas ay hindi na magiging pareho kailanman. Ang bawat hakbang sa madilim na pasilyo ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog na unti-unting pumapasok sa aking balat. Ang lamig ng gabi ay hindi sapat upang palamigin ang nagbabagang pot sa aking dibdib pagkatapos makita ang bakas ng palad ni Koji sa mukha ni Mama Elena. Para akong isang bilanggo na naghihintay na lamang ng oras ng pagbitay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako papayag na mamatay ng walang laban. Maagang maaga pa, habang ang hamog ay makapal pa sa labas ng mansyon, lumabas si Yumi upang itapon ang mga basura. Isang dahilan lamang upang makalanghap ng hanging hindi amoy pagkukunyari. Ang katahimikan ng paligid ay nabasag lamang ng mahinang kaluskos ng mga tuyong dahon sa ilalim ng mga puno ng mangga sa tapat ng kanilang gate. Doon, sa ilalim ng malabong liwanag ng poste ng kuryente, muling nagpakita ang aninong ilang araw na niyang napapansin. Huwag kang matakot, Yumi. Hindi ako narito para saktan ka. Ang boses ng lalaki ay malalim at puno ng kapayapaan. Isang boses na tila galing sa nakaraan. Dahan-dahang lumapit ang lalaki, tinanggal ang kanyang hood, at tumambad ang isang mukhang may mga markana ng panahon, ngunit may mga matang tapat. Ako si Ricardo. Ako ang dating abogado at matalik na kaibigan ng iyong biyenan, ang yumaong si Don Roberto. Naramdaman ni Yumi ang biglang pagtigil ng mundo. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay nanigas, at ang kanyang hininga ay tila naging yelo sa kanyang lalamunan. Ricardo? Ang abogadong sinasabi ni Koji na nadnakaw sa kumpanya, isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ricardo. Iyan ang kwentong ipinahalat ni Koji upang sirain ako. Ngunit tarito ako dahil sa huling hiling ni Roberto. Yumi, hindi inatake sa puso ang Don nang dahil sa katandaan lamang. Pinatay siya ng sarili niyang anak
sa pamamagitan ng pananahimik. Inilabas ni Ricardo ang isang maliit na folder mula sa loob ng kanyang jacket. Narito ang medical records at ang huling video mula sa security camera na hindi nakuha ni Koji. Sa gabi ng kamatayan ng Don, sadyang itinago ni Koji ang maintenance medicine ng kanyang ama. Pinanood niya ang sariling ama na humihingal, namimilipit sa sakit, at nagmamakaawa para sa isang tableta na nasa bulsa lang ni Koji. Hindi siya gumalaw hanggang sa tumigil ang tibok ng puso ng matanda. Naramdaman ni Yumi ang isang matinding pagkahilo. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina, at napakapit siya sa malamig na bakal ng gate upang hindi matumba. Ang bawat salita ni Ricardo ay tila isang malaking bato na dumudurog sa kanyang huling pag-asa na may natitira pang kabutihan sa lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Ang lalaking katabi niya sa pagtulog ay isang mamamatay tao. Ang bawat haplos nito sa kanya ay tila bahid ng dugo na hindi na mabubura kailanman. Ang kanyang puso ay tila isang basong nahulog sa semento. Durog, pira-piraso, at wala ng hugis. Bakit niyo ito sinasabi sa akin ngayon? Ang tanong ni Yumi. Ang kanyang boses ay isang mahinang kalansing ng kawalan ng pag-asa. Dahil alam kong ikaw na ang susunod na biktima, Yumi. At dahil alam kong si Elena ay hindi tunay na nawawala sa sarili. Kailangan niyo ng kakampi. Narito ako para tulungan kayong bawiin ang dangal ng pamilyang ito. Ang sabi ni Ricardo habang iniabot ang isang maliit na flash drive. Ito ang susi ng iyong kalayaan. Gamitin mo ito sa tamang panahon. Ramdam ni Yumi ang init ng luha sa kanyang pisingi. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa kaalamang hindi siya nag-iisa sa gitna ng digmaang ito. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging mas matatag, tila isang tambol na naghahanda para sa isang malaking labanan. Inilagay niya ang flash drive sa loob ng kanyang palad, mahigpit na isinara ang kanyang mga daliri, at naramdaman ang tulis nito. Isang tulis na magsisilbing sandata laban sa mga halimaw sa loob ng kanyang bahay. Ngunit ang panandaliang pag-asang iyon ay biglang napalitan ng isang malamig na pang-inghinig. Isang tunog ng pag-ikot ng lente ng kamera ang narinig mula sa itaas na palapag ng mansyon. Pagtingala ni Yumi, nakita niya ang isang figura sa balkonahe, nakatago sa likod ng makapal na kortina. Doon, sa gitna ng madilim na silid, nakatayo si Bella. Hawak nito ang isang cellphone at may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Ang liwanag ng screen ay tumatama sa kanyang mukha, na nagbibigay dito ng isang anyong demonyo sa gitna ng gabi. Nakuha niya ang lahat. Ang bawat sandali ng pagkikita ni Yumi at ng estranjero ay nakatala na bilang isang ebidensya ng kataksilan. Naramdaman ni Yumi ang mabilis na pagdaloy ng kaba sa kanyang buong katawan. Gaano nga ba kabilis, kayang baluktutin ang kasamaan ng katotohanan, at ano ang gagawin ni Koji kapag nalaman niyang ang kanyang asawa ay nakikipagkita sa kanyang pinakamatinding kaaway sa dilim ng madaling araw. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila naging isang entablado ng dula-dulaan, punong-puno ng mga bulaklak na walang bango at mga niting walang katotohanan. Abala ang lahat para sa nalalapit na ika-10 anibersaryo ng kasal na Koji at Yumi. Isang pagdiriwang na idinisenyo ni Koji para ipakita sa buong mundo ang kanyang tagumpay, kahit na ang totoo ay unti-unti na siyang nilalamon ng kanyang sariling mga kasalanan. Ang mga caterer ay paroot pa rito. Ang tunog ng mga kubyertos na inaayos sa mahabang mesa ay tila mga maliliit na kampanilya ng babala na tanging si Yumi lamang ang nakakarinig. Nakatayo si Koji sa gitna ng sala. Suot ang kanyang pinakamahal na rilo, habang nagbibigay ng mga utos sa mga tauhan. Gusto ko ang pinakamahusay na alak. Gusto ko, pagpasok ng mga investors dito, maramdaman nila na ang pamilyang ito ay ang pinakamatatag na pundasyon sa buong bansa. Ang sabi niya, habang humihigop ng kape. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng pagmamayabang. Isang baluti na ginagamit niya para itago ang katotohanang ang kanyang kumpanya ay isa na lamang hungkag na shell. Lumalapit si Bella kay Yumi,
na nooy tahimik na nag-aayos ng mga kurtina. Nagustuhan mo ba ang midnight stroll mo kahapon, Yumi? Ang lakas din ng loob mo, no? Sa tapat pa mismo ng gate ng asawa mo, nakikipagkita sa ibang lalaki, ang bulong ni Bella. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa leeg ni Yumi. Hinihintay ko lang ang tamang pagkakataon para ipakita kay Koji ang mga kuha ko. Sigurado ako, mas mabilis ka pang itatapon sa kalsada kaysa sa mga tirang pagkain mamaya. Humarap si Yumi ng may kalmado at malamig na mukha. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap, isang katangiang bago sa paningin ni Bella. Gawin mo ang gusto mo, Bella. Pero siguraduhin mong handa ka sa bagsak kapag ang lahat na itinatago mo ay lumabas na rin. Sa tingin mo ba, ikaw lang ang may hawak na alas sa bahay na ito? Ang katahimikan ni Yumi ay nagdulot ng isang kakaibang kilabot kay Bella. Ngunit bago pa man makasagot ang dalaga, mabilis na tumalikod si Yumi at naglakad patungo sa silid ni Mama Elena. Sa loob ng silid, ang matanda ay nakaupo ng tahimik. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinahaplos ang isang lumang kumot. Doon, sa gitna ng nagnangalit na gulo sa labas, kinuha ni Yumi ang isang karayom at sinulid. Isang sandali ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Maingat niyang tinahi ang isang bagong panyo para kay Mama Elena. Ang bawat tusok ng karayom sa tela ay may kasamang panalangin at determinasyon. Sa loob ng tupi ng panyo, maingat niyang isiningit ang maliit na memory card na naglalaman ng mga ebidensya mula kay Ricardo. Ang panyong ito ang magiging pinakamahalagang kayamanan sa loob ng mansyong puno ng basura. Malapit na, Mama. Konting tiis na lang. Ang mahinang bulong ni Yumi habang inaabot ang panyo sa matanda. Ngumiti si Mama Elena. Isang ngiting tila nagsasabing handa na siyang gampanan ang kanyang huling papel. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang binalot ng matinding panganib. Hindi pa man nagsisimula ang piging, isang marahas na tunog ang narinig mula sa labas ng gate. Hindi ito ang tunog ng mga bisitang dumarating. Ang marahas na paghampas ng bakal sa bakal ay yumanig sa buong kabahayan. Isang grupo ng mga kalalakihang may malalaking katawan at madidilim ang muka ang sapilitang pumasok sa loob ng bakuran. Wala silang dalang regalo, kundi mga banta. Koji, lumabas ka rito! Hindi mo kami matataguan! Nasaan ang pera namin? Ang sigaw ng isa sa kanila. Ang kanyang boses ay puno ng galit na tila isang hayop na naghahanap ng biktima. Napatakbo si Koji sa bintana. Ang kanyang mukha ay biglang nawala ng kulay. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang nakikita ang mga taong pinagkakautangan niya ng milyon-milyon dahil sa sugal. Sa sobrang taranta, nabitawan ni Koji ang hawak niyang antigong florera na nasa tabi ng bintana. Ang tunog ng porselanang nadurog sa sahig ay tila isang hudyat ng pagkawasak ng lahat ng kanyang mga pangarap. Ang bawat piraso ng basag na florera ay nagkalat, tila mga kristal ng katotohanang hindi na mabubuo muli. Ang mga lalaki ay nagsimulang hampasin ang pintuan. Ang bawat dagundong ay tila isang hatol na nagsasabing wala ng takas. Nakatayo si Yumi sa hagdan. Pinagmamasdan ang nagkakagulong asawa at ang nanliliit na si Bella. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang ang katarungan ay nagsisimula na sa pinakamarahas na paraan. Ngunit isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Sapat ba ang mga ebidensyang hawak niya para iligtas sila ni Mama Elena kapag ang mga kriminal na ito ay tuluyan ng nakapasok sa loob? Ang bawat hininga sa loob ng mansyon ay tila may kasamang bigat ng namumuong bagyo. Sa labas, pansamantalang naitaboy ni Koji ang mga naniningil ng utang sa pamamagitan ng mga pangakong mapapako. Ngunit ang takot ay nananatiling nakaukit sa kanyang maputlang mukha. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakita ni Bella ang perpektong pagkakataon upang tuluyan ang tapusin ang laban. Koji, honey, tingnan mo ito. Ang boses ni Bella ay punong-puno ng mapanirang tuwa habang inilalapit ang kanyang cellphone sa mukha ng asawa. Habang ikaw ay nagpapakagod para sa kinabukasan natin,
Ang asawa mo ay abala sa pakikipagtagpo sa isang lalaki sa dilim. At hindi lang basta lalaki, Koji. Si Ricardo. Ang taong sumira sa reputasyon ng tatay mo. Ang mga larawan sa screen, malabo man dahil sa dilim, ngunit malinaw na si Yumi at si Ricardo, ay tila isang mitya na suminde sa nagangalit na galit ni Koji. Ang kanyang panga ay nagnitnit, at ang kanyang mga kamao ay tila naging bato sa tinde ng pagkakasara. Humarap siya kay Yumi. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa pot. Walang hiya ka, Yumi. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay ko sa'yo, ito pa ang isusukli mo sa akin? Ang makipagsabwatan sa kaaway ng pamilya ko? Ang sigaw ni Koji ay yumanig sa mga dingding ng sala, habang dahan-dahan siyang lumalapit sa kanyang asawa, handang ipatikim ang kanyang bagsik. Ngunit sa halip na umiyak o magmakaawa, nanatiling nakatayo ng tuwid si Yumi. Ang kanyang mukha ay tila isang telo na walang emosyon. Ngunit sa loob niya ay isang malamig na determinasyon ang nananaig. Koji, tumigil ka. Kung talagang ginamit mo ang utak mo bago ang galit mo, maiintindihan mo kung bakit ako nakipagkita kay Ricardo. Anong paliwanag ito, Yumi? Ang ebidensya ay nasa harap ko na, ang bulyaw ni Koji. Nakipagkita ako sa kanya dahil siya lamang ang may kontak sa mga mamimili ng lupang iniwan ni na mama at papa. Ang boses ni Yumi ay matatag, tila isang talim na humihiwa sa galit ni Koji. Ibebenta ko na ang lupa, Koji. Ang perang kikitain doon ay sapat na para bayaran ang lahat ng utang mo sa mga lalaking sumugod dito kanina. Gusto kitang tulungan, pero kung mas pipiliin mong maniwala sa mali siya ng babaeng yan, sige. Itapon mo ang huling pagkakataon nating maisalba ang kumpanya. Ang salitang pera ay tila isang mahiwagang gayuma na biglang nagpabago sa anyo ni Koji. Ang kanyang nanlilisik na mga mata ay biglang lumambot at ang kanyang paghinga na kanina ay mabilis ay tila huminto. Ang kanyang kasakiman ay mas matimbang kaysa sa kanyang selos. Ibebenta mo ang lupa para sa akin? Ang tanong ni Koji. Ang kanyang boses ay tila isang bata na humihingi ng tawad. Dahan-dahan siyang lumapit kay Yumi at hinawakan ang mga kamay nito. Ang mga kamay na kanina lang ay gusto niyang saktan. Yumi, baby, pasensya ka na. Masyado lang akong stressed sa mga nangyayari. Alam mo namang, ikaw lang ang inaasahan ko, 'di ba? Isang mapait at lihim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Yumi habang tinitingnan ang kanyang asawa na ngayon ay tila isang asong nagmamakaawa. Ang bawat haplos ni Koji ay tila isang uod na gumagapang sa kanyang balat. Ngunit pinanatili niya ang kanyang pagkukunyari, kung saan ang makapangyarihang Koji ay lumuluhod sa harap ng kanyang pera, ay nagbigay kay Yumi ng isang uri ng kasiyahang puno ng pot. Habang nangyayari ito, ang mukha ni Bella ay naging kulay lila sa tinde ng inis. Ang kanyang plano ay bumalik sa kanya ng hindi inaasahan. Koji, naniniwala ka ba talaga sa kanya? Paano kung niloloko ka lang niya? Tumahimik ka, Bella. Ang mahalaga ay maisalba ang kumpanya. Ang bulyaw ni Koji sa kanyang meters na ikinagulat ng huli. Dahil sa matinding inggit at takot na tuluyang mawala ang kontrol kay Koji, naglakad si Bella patungo sa kusina. Hindi niya namalayan na nakasunod ang anino ni Yumi sa kanya. Sa gitna ng dilim ng pantry, nakita ni Yumi si Bella na kumuha ng isang maliit na pakete mula sa loob ng kanyang bra. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ang pakete at ibinubuhos ang isang maputing pulbos sa baso ng gatas na inihanda ni Yumi para kay Mama Elena. Ang bawat butil ng puting pulbos ay dahan-dahang nalunod sa maputing likido. Tila isang lihim na lason na dahan-dahang kumakalat sa katahimikan. Ang tunog ng kutsara na humahalo sa baso ay tila isang mahinang kalansing ng kamatayan sa pandinig ni Yumi. Nanigas ang kanyang buong katawan habang pinapanood ang kalupitan ng babaeng handang pumatay para lamang sa kanyang ambisyon. Naramdaman ni Yumi ang isang matinding panginhinig na gumapang sa kanyang likuran. Ang hangin
ay tila naging malapot at mahirap hingahin. Sa mga sandaling iyon, naintindihan ni Yumi na ang laban ng ito ay hindi na lamang tungkol sa pera o dangal. Ito ay tungkol sa buhay at kamatayan. Paglabas ni Bella sa kusina na may dalang baso, nagtama ang kanilang mga mata ni Yumi sa pasilyo. Isang mapanuyang ngiti ang ibinigay ni Bella, tila isang hamon. Mag-ingat ka sa pag-akyat, Yumi. Baka mamaya, hindi mo na magustuhan ang gising ng biyenan mo. Ang bawat yapak ni Bella sa hagdan ay tila isang tunog ng orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali ng kaligtasan ni Mama Elena. Nanatiling nakatayo si Yumi sa dilim. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagangalit sa tindi ng kaba at galit. Ano ang gagawin niya? Pipigilan ba niya ang kamandag na ito? O hahayaan niyang magpatuloy ang tadhana para sa kanyang huling alas? Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa malawak na ballroom ay tila mga libu-libong matatalim na mata na nakatitig sa bawat kasinungalingang bumabalot sa gabing iyon. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang halimuyak ng mga sariwang puting rosas ay humahalubilo sa malamig na hangin mula sa mga aircon. Ngunit para kay Yumi, ang buong paligid ay amoy mabulok na katotohanan. Ngayong gabi, ang ika-10 anibersaryo ng kanilang kasal. Isang pagdiriwang na dapat ay puno ng pag-ibig, ngunit sa halip ay magiging entablado ng kanilang paghuhukom. Nakatayo si Yumi sa tabi ni Koji sa harap ng malaking hagdanan. Suot ang isang eleganteng itim na gown na tila isang simbolo ng kanyang pagdadalamhati sa kanilang namatay na relasyon. Sa kabilang dako, si Mama Elena ay nakaupo sa kanyang wheelchair, suot ang isang maringal na asul na kasuotan. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talino at tapang, dahan-dahang sinusuri ang bawat bisitang dumating. Sa bawat pagmano ng mga kamag-anak sa matanda, lihim na nagpapalitan ng sulyap ang magbiyanan. Isang tahimik na kasunduan na ang lahat ay matatapos na sa gabing ito. Ladies and gentlemen, maraming salamat sa pagdalo sa espesyal na gabing ito. Ang boses ni Koji ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, puno ng peking kagalakan at yabang. Hinawakan niya ang kamay ni Yumi at itinaas ito. Tila ba isa itong trupeo na kanyang ipinagmamalaki? 10 taon na kaming magkasama ni Yumi, at sa bawat araw na lumilipas, lalo kong napatutunayan na ang pamilya at katapatan ang pinakamahalagang pundasyon ng isang matagumpay na lalaki. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Yumi habang nararamdaman ang malamig na pawis sa palad ni Koji. Ang bawat salita ng asawa ay tila isang malupit na biro sa kanyang pandinig. Sa harapang hilera, nakita niya si Bella na suot ang isang mapanuksong pulang damit. Ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay habang hinihimas ang kanyang tiyan. Ang bawat kislap ng mga alahas ni Bella ay tila barya na ninakaw mula sa pangarap ni Yumi. Dahan-dahang gumalaw si Yumi patungo sa gilid ng entablado kung saan naroon ang tablet na konektado sa malaking screen ng ballroom. Ang kanyang mga daliri ay nanginghinig ng bahagya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng adrenaline na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sa dulo ng ballroom, malapit sa malaking pinto, nakita niya ang isang anino, isang lalaking nakasuot ng simpleng taksido. Si Ricardo. Nagtama ang kanilang mga mata, at sa isang maikling tango, alam ni Yumi na ang lahat ng ebidensya ay handa na para sa huling pagpapasabog. Eksaktong sa sandaling iyon, nakita ni Yumi ang pagbabago sa mukha ni Koji. Kinuha nito ang kanyang cellphone mula sa bulsa dahil sa isang sunod-sunod na vibration. Ang mukha ni Koji ay biglang nawala ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, habang binabasa ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Isang babala. Sino ang napadala niyon? Sino ang nagnanais na pigilan ang pagbagsak ng halimaw? Ngunit huli na ang lahat. Bago pa man makapag-utos si Koji na itigil ang programa, pinindot na ni Yumi ang play. Ang mga ilaw sa ballroom ay biglang namatay. Iniwan ang lahat sa gitna ng isang nakakabinghing katahimikan.
Ang malaking screen sa gitna ay dahan-dahang nagliwanag. Inaasahan ng mga bisita ang isang montage ng mga larawan ng kasal, mga video ng masasayang bakasyon, at mga sandali ng pagmamahalan. Ngunit ang bumungad sa kanila ay isang malabo ngunit malinaw na video mula sa isang hidden camera sa loob ng isang madilim na silid. Ang boses ni Koji ay umalingaw-ngaw sa mga speaker. Hindi ang boses ng isang mapagmahal na asawa, kundi ang boses ng isang demonyo. Huwag kang mag-alala, Bella. Konting tiis na lang. Kapag naibigay na natin ang gamot na yang sa matanda, wala na tayong magiging problema. Ang insurance money ni Mama ang magliligtas sa atin sa mga utang ko. At si Yumi? Itatapon natin siya sa kalsada na parang basurang walang pinanggalingan. Isang sama-samang singhap ng gulat ang nagmula sa daan-daang bisita. Ang tunog ng mga bumagsak na kubyertos at ang mga bulungan na tila isang nagngangalit na dagat ay yumanig sa buong ballroom. Ang bawat mata ay nakatitig sa screen, kung saan makikita ang pagyakap ni Koji kay Bella habang tinatawanan ang kalagayan ng kanyang sariling ina. Naramdaman ni Yumi ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagngangalit sa tindi ng emosyon. Ang bawat segundo ng video na yon ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa bawat kasinungalingang itinayo ni Koji sa loob ng 10 taon. Lumingon siya kay Koji, na ngayon ay nakatayo sa gitna ng entablado. Ang mukha ay puno ng kilabot at kahihiyan, habang ang liwanag mula sa screen ay nagbibigay sa kanya ng anyong isang nahuling kriminal. Ang mga bulungan ng mga bisita ay naging isang malakas na hiyaw ng pandidire at galit. Ang maskara ay tuluyan ng nahulog at sa gitna ng kaguluhang iyon, naramdaman ni Yumi ang isang kakaibang uri ng kalayaan. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos. Sa gitna ng dilim, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig at ang mga anino ng mga taong hindi inaasahan ay nagsimulang pumasok sa ballroom. Ang nakabibinging katahimikan sa loob ng ballroom ay biglang napalitan ng isang dagundong ng bulungan na tila isang malaking alon na humahampas sa pampang. Ang bawat mata ng mga panauhin ay nakatitig kay Koji. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidire at pagkabigla. Ang liwanag mula sa malaking screen ay nanatiling nakatutok sa nag-iisang imahe ng pagtataksil ni na Koji at Bella. Tila isang hatol na hindi na mabubura ng anumang salita. Kasalanan ito ng asawa ko. Isang malaking kasinungalingan ang video na yan. Niloloko niya kayo, ang sigaw ni Koji. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng desperasyon. Ang kanyang mukha ay naging kulay lila at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang hinahanap si Yumi sa gitna ng entablado. Yumi, hayop ka! Anong ginawa mo sa akin? Mabilis na lumapit si Koji kay Yumi. Ang kanyang mga kamay ay nakataas na tila ba handang sumakal. Ang bawat hakbang niya ay puno ng marahas na enerhiya na nagpatahimik sa mga tao sa paligid. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay sa balat ni Yumi, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpahinto sa mundo ng lahat. Ang matandang babae na kanina ay nakaupo lamang at nakatitig sa kawalan ay dahan-dahang tumayo. Ang tunog ng pag-urong ng kanyang wheelchair ay umalingaw-ngaw sa tahimik na ballroom. Si Mama Elena, sa harap ng lahat, ay matatag na humakbang patungo sa kanyang anak at hinawakan ang kamay ni Koji sa gitna ng ere. Ang kanyang hawak ay hindi hawak ng isang taong may sakit. Ito ay mahigpit, matigas, at puno ng awtoridad. Huwag mong susubukang saktan ang asawa mo, Koji. Tama na ang 10 taon ng iyong panloloko. Ang boses ni Mama Elena ay dumaan sa bawat sulok ng silid, malinaw, at puno ng lakas, na tila isang dambuhala na nagising mula sa mahabang pagkakahimbing. Isang sabay-sabay na singhap ng gulat ang narinig mula sa mga kamag-anak at kaibigan. Mama, nakakapagsalita ka? Nakakatayo ka? Ang nauutal na tanong ni Koji. Ang kanyang tuhod ay nagsimulang manginig. Hindi ako baliw, Koji. Hinding-hindi ako naging baliw.
Pinanood ko ang lahat ng kalapastangan mo sa bahay na yan habang nagpapanggap akong walang alam. Pinanood ko kung paano mo nilapastangan ang alaala ng iyong ama at kung paano mo unting pinapatay ang dangal ng asawa mo. Ang sabi ni Mama Elena bago binitiwan ang isang malakas na sampal. Ang tunog ng kanyang palad na humalik sa pisngi ni Koji ay naging hudyat ng huling pagkatalo ng kanyang anak. Sa gitna ng kaguluhang ito, lumapit si Ricardo sa harap ng entablado. Hawak ang isang makapal na folder. Koji, hindi lang ito tungkol sa pamilya. Narito ang mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council. Ang lahat ng perang ninakaw mo mula sa kumpanya para sa pansarili mong luho at para sa babaeng ito ay naitala na. Wala ka ng takas. Ang sabi ni Ricardo habang iniaabot ang mga papel sa mga opisyal na kasama niyang pumasok. Napalingon si Koji kay Bella, na ngayon ay nanginghinig sa takot at pilit na nagtatago sa likod ng isang malaking plorera. Ngunit ang mas malaking gulat ay nang dahan-dahang buksan ni Bella ang kanyang bag upang hanapin ang mga alahas na itinago niya sa loob ng mansyon. Ngunit wala siyang natagpuan, kundi mga tuyong dahon at papel. Ang lahat ng kanyang ninakaw ay matagal nang naitago ni Yumi. Yumi! Papasabugin ko ang buhay mo! Ang sigaw ni Koji na tila nawala na sa kanyang katinuan. Sa gitna ng kaguluhan, isang mataling na liwanag ang kumislap mula sa ilalim ng kanyang suit. Isang maliit na patalim ang kanyang inilabas. Sa isang mabilis na pagkilos, hinablot niya ang braso ni Yumi at itinutok ang talim sa leeg nito. Ang bawat tao sa ballroom ay napasigaw. Ang iba ay napaatras hanggang sa tumama sa mga mesa ng pagkain. Ang tunog ng mga basag na baso at ang mga hiyaw ng takot ay yumanig sa buong gusali. Lumayo kayong lahat! Kung hindi, papatayin ko siya. Papatayin ko ang asawa ko. Ang hiyaw ni Koji. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat at puno ng dilim. Naramdaman ni Yumi ang lamig ng bakal sa kanyang balat. Ang bawat hininga ni Koji sa kanyang tainga ay amoy, takot at pagkabulok. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na naggangalit sa tindi ng kaba. Ngunit sa kabila ng panganib, nanatiling nakatitig si Yumi sa kanyang biyenan. Nakita niya ang luhang dahan-dahang pumatak sa mata ni Mama Elena. Isang luha ng isang ina na kailangang tanggapin na ang kanyang sariling anak ay naging isang halimaw. Mamatay tayo pareho, Yumi. Kung wala na akong bukas, sisiguraduhin kong wala ka na rin. Isasama kita sa impyernong ginawa mo para sa akin. Ang bawat salitang isinisigaw ni Koji ay tila mga talsik ng lason na tumatama sa pisngi ni Yumi. Sa loob ng 10 taon, ang mga kamay na ito ni Koji ang humahawak sa kanyang kamay sa harap ng altar. Ang mga kamay na ito ang nangako ng proteksyon at pag-ibig. Ngunit ngayon, ang nararamdaman ni Yumi ay ang magaspang at nanginghinig na palad ng isang mamamatay tao at ang malamig na talim ng kutsilyo na dumiin sa kanyang maputing leeg. Ang bawat hininga ni Koji ay amoy alak at desperasyon, isang mabahong hangin na tila nagmumula sa isang kaluluwang matagal nang nabulok sa kasakiman. Nakatayo si Yumi sa gitna ng ballroom. Ang kanyang katawan ay tila isang estatwa ng yelo. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay nararamdaman niya sa dulo ng kanyang mga daliri. Isang mabilis at marahas na tibok na tila isang ibong nagpupumiglas sa kamatayan. Ang paligid ay naging isang malabong anino. Ang mga hiyaw ng mga bisita ay naging parang mga bulong na lamang sa ilalim ng dagat. Ang tanging malinaw ay ang hapdi ng talim na unti-unting humihiwa sa kanyang balat at ang tindi ng panginginig ng lalaking itinuring niyang mundo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Iniisip kung paanong ang lahat ng kanyang pagtitiis ay nauwi sa isang madugong entablado. Dahan-dahang lumapit si Mama Elena. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang bigat ng 1,000 pait. Hindi siya natatakot sa kutsilyo. Mas kinatatakutan niya ang kadilimang tuluyan ng lumamon sa kanyang anak. Koji, ibaba mo ang sandatang yan. Ang boses ni Mama Elena
ay tila isang mahinahong awit sa gitna ng bagyo. Ngunit may talim ng katotohanan. Huwag mong dagdagan ang mga sugat na ginawa mo sa pamilyang ito. Alam ko ang nangyari sa gabing mamatay ang iyong ama. Nakita ko ang lahat, Koji. Napatigil si Koji. Ang kanyang mga mata ay nanglaki, at ang kanyang paghinga ay lalong naging mabilis. Wala kang alam. Namatay siya dahil sa sakit. Hindi, Koji. Patuloy ni Mama Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Namatay siya dahil binitawan mo ang gamot niya. Nakita ko kung paano mo tiningnan ang iyong ama habang namimilipit siya sa sahig. Nakita ko ang takot at ang kasakiman sa iyong mga mata habang hinihintay mo ang kanyang huling hininga. Huwag mong gawin kay Yumi ang ginawa mo kay Roberto. Huwag mong hayaang ang huling alaala ko sa iyo ay ang pagiging isang halimaw. Ang katotohanan iyon ay tila isang malakas na hampas na nagbabagsak sa baluti ni Koji. Ang kanyang mga kamay ay lalong nanghinig, at ang kutsilyo ay dahan-dahang lumayo sa leeg ni Yumi. Ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay tila gumuho sa bigat ng kanyang sariling konsensya. Sa isang iglap ng pagkakataon, mabilis na kumilos ang mga opisyal na kasama ni Ricardo. Ang tunog ng pagbagsak ng kutsilyo sa sahig ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang bangungot. Tinaluhong si Koji ng mga pulis. Ang kanyang mga sigaw ng pagtutol ay tila mga alulong na lamang ng isang sugatang hayop. Pinanood ni Yumi habang pilit na iginigapos ang lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili. Ang bawat marahas na kilos ni Koji ay tila dahan-dahang pumuputol sa huling hibla ng koneksyon sa pagitan nila. Walang galit sa mga mata ni Yumi, tanging isang malalim at walang hanggang pagod. Nang tuluyan ng mailabas si Koji at ang nanginginig na si Bella, ang ballroom ay binalot ng isang nakakabinghing katahimikan. Ang mga bisita ay dahan-dahang nagsimulang lumabas, iniwan ang mga basag na kristal at mga natapong alak bilang mga saksi ng trahedya. Nilapitan ni Ricardo si Yumi, ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Ngunit sa halip ng mga salita ng pakikiramay, isang lumang sobre ang inabot niya sa babae. Yumi, may isa pa akong dapat sabihin sa'yo. Isang lihim na itinatago ni Koji at Bella sa loob ng maraming taon. Ang sabi ni Ricardo habang binubuksan ng sobre. Sa loob ay may isang sertipiko ng kapanganakan, isang papel na may pangalan ni Yumi bilang ina. Ngunit ang petsa ay mula sa taong akala niya ay nawalan siya ng anak sa ospital. Naramdaman ni Yumi ang paglamig ng kanyang buong katawan. Mas matindi pa kaysa sa talim ng kutsilyo kanina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang papel. Anong ibig sabihin nito? Hindi namatay ang anak mo, Yumi. Ipinagpalit siya ni Bella sa isang sanggol na wala ng buhay para kontrolin si Koji at ang yaman niyo. Buhay ang anak mo. Ang bulong ni Ricardo na tila isang pagsabog sa pandinig ni Yumi. Napatitig si Yumi sa papel. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa pangalan ng batang hindi niya man lang nayakap. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang hiyaw ng pag-asa at takot. Sino ang batang ito? At nasaan ang kaisa-isang bahagi ng kanyang pagkatao na ninakaw mula sa kanya? Nasaan ang anak ko, Bella? Sabihin mo sa akin ang totoo. Kung ayaw mong mabulok sa dilim ng seldang ito, nang walang nakakaalam kung nasaan ang iyong bangkay. Ang boses ni Yumi ay hindi na ang boses ng mahina at sunod-sunuran na asawa. Ito ay boses ng isang sugatang ina na handang lamunin ang sinumang haharang sa kanyang landas. Nakaupo siya sa harap ng salamin sa loob ng silid-dalaw ng bilangguan. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa malamig na mesa habang nakatitig ng matalim kay Bella. Ang dating magarbo at mapagmataas na babae ay ngayon ay gusot-gusot ang suot na kulay kahel na uniforme. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang muka ay wala ng bahid ng kolorete. Isang nakakangilong tawa ang kumawala sa mga labi ni Bella. Isang tunog na tila pagkiskis ng bakal sa semento. Bakit ko sasabihin sa iyo, Yumi? Para maging masaya ka? Para mabuo ang pamilya niyo habang ako ay nagdurusa rito?
Mas gusto ko pang isipin habang buhay kang maghahanap sa isang multo. Wala ka na sa posisyon para maglaro, Bella. Ang sabi ni Mama Elena na nakatayo sa likuran ni Yumi. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader. Hawak namin ang ebidensya ng tangka mong paglason sa akin. Kung makikipagtulungan ka, baka mapagaan ang hatol sa iyo. Pero kung hindi, titiyakin ko na hinding-hindi ka na makakakita ng liwanag ng araw. Namilipit ang mukha ni Bella sa galit. Ngunit unti-unti ring napalitan ng takot nang makita ang determinasyon sa mga mata ng dalawang babae. Dinala ko siya sa bahay ng Pag-asa, isang maliit na ampunan sa labas ng lungsod. Iniwan ko siya roon, kasama ang isang lumang kumot na may burda ng pangalan mo. Akala ko, mamamatay siya roon sa gutom at hirap. Pero may kumuha sa kanya. May mag-asawang kumuha sa batang iyon. Naramdaman ni Yumi ang biglang paglakas ng tibok ng kanyang puso. Tila isang tambol na nagangalit sa tinde ng kaba at pag-asa. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kasama si Mama Elena at si Ricardo, agad nilang tinahak ang daan patungo sa sinabing ampunan. Ang bawat ikot ng gulong ng sasakyan ay tila isang mahabang taon ng paghihintay. Ang hangin sa labas ay tila bumubulong ng mga pangakong matagal nang nawala. Pagdating sa bahay ng Pag-asa, ang amoy ng lumang kahoy at malinis na sabon ang sumalubong sa kanila. Kinausap ni Yumi ang madreng na mamahala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang ipinapakita ang larawan ng kumot na binanggit ni Bella. Ang bawat segundo ng paghahanap ng madre sa kanilang mga lumang record ay tila isang habang-buhay na pagdurusa para kay Yumi. Diyos ko, ang mahinang bulong ng madre habang tinitingnan ang isang kupas na dokumento. Ang batang yon, si Gabriel. Maayos siyang bata, tahimik at laging nakatingin sa malayo. Inampun siya 5 taon na ang nakalilipas. Nasaan siya ngayon, sister? Sino ang kumuha sa kanya? Ang tanong ni Yumi. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Dinala sila ng madre sa isang maliit na palaruan sa likod ng gusali. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng nara, may isang batang lalaki na mag-isang naglalaro ng isang maliit na kahoy na kotse. Ang bawat kilos ng bata ay tila pamilyar kay Yumi. Ang paraan ng pagkunot ng kanyang ang dahan-dahang paggalaw ng kanyang mga kamay, at ang kanyang mga matang tila may sariling mundo. Nang lumingon ng bata, naramdaman ni Yumi na tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang mga mata ng bata ay eksaktong katulad ng mga mata ni Yumi. Malalim, tapat, at puno ng isang uri ng lungkot, na tanging ang isang ina lamang ang makakaintindi. Ang bawat himaymay ng pagkatao ni Yumi ay sumisigaw na yakapin ang bata. Nabawiin ang lahat ng taon na ninakaw sa kanila. Dahan-dahang lumapit si Yumi. Ang kanyang bawat hakbang ay maingat, na tila ayaw niyang gisingin ang isang napakagandang panaginip. Gabriel, ang tawag niya. Ang kanyang boses ay kasing hinhawa ng isang ihip ng hangin. Tumingala ang bata at numiti ng bahagya. Isang ngiti na tila isang liwanag sa gitna ng madilim na gabi. Ngunit bago pa man makahawak si Yumi sa kamay ng bata, isang marangyang sasakyan ang huminto sa tapat ng gate ng ampunan. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit ang gumaba, si Don Fernando, ang pinakamahigpit na kaaway sa negosyo ni Koji noon. Ang lalaking nanumpa na wawasakin ang lahat ng mahalaga sa asawa ni Yumi. Gabriel, halika na. Oras na para umuwi, ang sabi ni Don Fernando. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Tumingin siya kay Yumi nang may halong pait at tagumpay. Hindi ko akalain na makikita mo siya rito, Yumi. Pero huli na ang lahat. Sa ilalim ng batas, siya ay anak ko na. At hinding-hindi ko hahayaang mapunta ang anak ko sa pamilyang sumira sa buhay ko. Naramdaman ni Yumi ang muling pagguho ng kanyang mundo. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng sasakyan tila isang huling hatol na naghihiwalay sa kanya at sa kanyang anak. Ang bawat patak ng ulan na nagsisimulang mahulog mula sa langit ay tila nakikiramay sa kanyang panibagong pighati. Hindi mo siya makukuha, Yumi.
Ang bawat sentimo na ginastos ko para sa batang ito, ang bawat gabing pinuyat ko para alagaan siya, ay sapat na para burahin ang anumang karapatan mo bilang biolohikal na ina. Anak ko siya sa mata ng batas, at anak ko siya sa puso ng katotohanan. Ang mga salitang iyon ni Don Fernando ay tila mga tipak ng yelo na ibinagsak sa nag-aapoy na puso ni Yumi. Nakatayo siya sa harap ng malaking gate ng mansyon ng mga Fernando. Ang kanyang mga damit ay basang-basa dahil sa biglaang pagbuhos ng ulan. Ngunit hindi niya nararamdaman ang lamig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang hapdi ng pagkakalayo sa kanyang anak na kakahanap pa lamang niya. Sa loob ng sasakyang dahan-dahang lumalayo, nakita ni Yumi ang maliit na mukha ni Gabriel na nakadikit sa salamin ng bintana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at isang uri ng pang-umulila na tila humihingi ng tulon. Naramdaman ni Yumi ang unti-unting paghina ng kanyang mga tuhod hanggang sa mapaluhod siya sa magaspang na semento ng kalsada. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila mga latay ng nakaraan na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng pagkakataong ninakaw sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang anino ng sasakyang hindi na niya maabot. Sa loob ng kanyang dibdib, may isang malakas na pagsabog ng sakit, isang hiyaw na walang tunog, isang panaghoy na tanging isang ina lamang ang makakaunawa. Ang hangin ay tila naging malapot at mahirap hingahin, bawat singhap niya ay may lasa ng pait at alikabok. Tumayo ka, Yumi. Hindi mo mababawi ang anak mo sa pamamagitan ng pagluha sa putikan. Ang boses ni Mama Elena ay matatag, bagaman may bakas ng pighati. Lumapit ang matanda at dahan-dahang inalalayan ang kanyang manugang. Ang dugo ay mas malapot kaysa sa anumang dokumento. Kung nahanap natin siya sa gitna ng dilim, mahahanap natin ang paraan para mayakap mo siyang muli. Lumipas ang mga araw na tila mga taon para kay Yumi. Hindi siya tumitigil. Araw-araw siyang nagpupunta sa harap ng mansyon ni Don Fernando, hindi para gumawa ng gulo, kundi para lamang makita ang kahit aninong Gabriel. Isang hapon, sa gitna ng init ng araw, lumabas ang bata sa harden para maglaro. Hawak ni Gabriel ang isang lumang piraso ng tela, ang kumot na may borda ng pangalan ni Yumi na ibinanggit ni Bella. Hindi nakatiis si Yumi. Lumapit siya sa rehas ng gate at sinimulang awitin ang isang lumang himig, isang oyayi na madalas niyang kantahin noong nasa sinapupunan pa niya ang bata. Isang himig ng pag-ibig na itinago niya sa loob ng maraming taon ng pagdurusa. Napatigil si Gabriel. Ibinaba niya ang kanyang laruan at dahan-dahang lumapit sa gate. Ang kanyang maliliit na daliri ay humawak sa malamig na bakal, eksaktong katapat ng mga daliri ni Yumi. Sa sandaling iyon, ang paligid ay tila tumahimik. Ang huni ng mga ibon at ang ingay ng mga sasakyan ay nawala. Iniwan lamang ang dalawang pusong nag-uusap sa pamamagitan ng katahimikan. Nanay? Ang mahinang tanong ng bata. Ang kanyang boses ay kasing hinhawa ng isang panaginip. Naramdaman ni Yumi ang isang matinding daloy ng kagalakan na tila bumuhay sa kanyang bawat himaymay. Oo, anak. Ako ito. Ang nanay mo. Ang bulong niya, ang mga luha ay muling dumaloy. Ngunit sa pagkakataong ito ay puno ng pag-asa. Ngunit ang saglit na kaligayahang iyon ay nabasag nang lumabas si Don Fernando mula sa balkonahe. Nakita niya ang paglalapit ng dalawa at ang kanyang mukha ay napuno ng takot at selos. Mabilis niyang tinawag ang mga bodyguard para ilayo ang bata at itaboy si Yumi. Umalis ka rito! Huwag mong lalasunin ang isipan ng anak ko. Sa gitna ng kaguluhan, habang pilit na inilalayo si Yumi, isang matandang tauhan ni Don Fernando ang lumapit kay Ricardo, na nooy kasama rin ni Yumi. May inabot itong isang sulat na galing sa loob ng bilangguan. Isang sulat na may selyo ng pangalan ni Koji. Nang buksan ni Ricardo ang sulat, ang kanyang muka ay biglang nawala ng kulay. Yumi, kailangan nating kumilos. Hindi pa tapos si Koji.
Gumawa siya ng paraan para makipag-ugnayan sa mga dating tauhan niya. May plano silang itakas si Koji sa susunod na paglilipat. Sa kanya sa maximum security prison at ang unang pupuntahan niya ay ang batang ito. Gusto niyang gamitin si Gabriel para makuha ang lahat ng yaman ni Don Fernando at makaganti sa iyo. Naramdaman ni Yumi ang isang malamig na kilabot na gumapang sa kanyang likuran. Ang panganib ay hindi na lamang tungkol sa pagmamahal. Ito ay tungkol na sa kaligtasan ng buhay ni Gabriel. Ang bawat tunog ng sirena ng pulis sa malayo ay tila naging isang paalala na ang oras ay mabilis na lumilipas at ang halimaw na akala niya ay nakakulong na ay muling nagbabantang Manila. Ang gabi ay tila nababalot ng isang hindi maipaliwanag na lamig, habang ang mga ulap ay mabilis na nagtatago sa liwanag ng buwan. Sa loob ng mansyon ni Don Fernando, ang katahimikan ay tila isang hinog na prutas na anumang sandali ay handang sumabog. Hindi alam ng mga tao sa loob na sa labas ng matatayog na pader, ang anino ng nakaraan ay muling nagbabalik upang bawiin ang lahat ng kanyang inakala na sa kanya pa rin. Si Koji, na may mga matang puno ng puyat at pagkabaliw mula sa kanyang marahas na pagtakas sa paglilipat sa bilangguan, ay nakatayo sa madilim na bahagi ng harden. Ang bawat hininga niya ay may kasamang tunog ng pagnang-alit ng kanyang mga ngipin. Ang bawat hapdi ng kanyang mga sugat ay tila nagpapadagdag lamang sa kanyang pagnanais na makaganti. Hawak niya ang isang maliit na bakal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa tinde ng put na matagal na niyang kinikimkim laban kay Yumi at sa mundong tumalikod sa kanya. Gabriel, ang mahinang bulong ni Koji, isang tunog na tila galing sa isang halimaw na naghahanap ng biktima. Sa kabilang dako, sa loob ng silid-tulugan ng bata, nakaupo si Yumi sa tabi ni Gabriel. Pinagmamasdan niya ang mahimbing na tulog ng kanyang anak. Ang bawat dahan-dahang pag-akyat at pagbaba ng dibdib ng bata ay tila isang himig na nagbibigay sa kanya ng lakas. Hindi siya umalis sa tabi nito simula nang malaman ang balita ng pagtakas ni Koji. Ang bawat kaluskos ng mga dahon sa labas ay tila isang babala at ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang panalangin para sa kaligtasan ng kaisa-isang kayamanan na natitira sa kanya. Ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng tunog ng pagkakabasag ng isang malaking bintana sa ibaba. Ang bawat piraso ng salamin na tumama sa sahig ay tila mga kristal na hiyaw sa gitna ng kadiliman. Sinundan ito ng malakas na kalabog ng mga pintuan at ang mga hiyaw ng mga bodyguard ni Don Fernando. Naramdaman ni Yumi ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Mabilis niyang niyakap si Gabriel, na nooy nagising na at nagsimulang umiyak sa takot. Huwag kang matakot, Gabriel. Narito ang nanay. Hindi kita pababayaan, ang bulong ni Yumi. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng paninindigan. Bumukas ng marahas ang pinto ng silid, at doon ay tumambad si Koji. Ang kanyang anyo ay hindi na tao. Ang kanyang suot na uniporme ng bilanggo ay punong-puno ng putik at dugo, at ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa tinde ng adrenaline. Yumi! Ibigay mo sa akin ang bata! Akin siya! Siya ang magiligtas sa akin! Ang sigaw ni Koji. Ang kanyang boses ay pumapaltos sa tinde ng desperasyon. Lumapit si Don Fernando na may dalang armas, ngunit bago pa man siya makaputok, mabilis na ginamit ni Koji ang isang upuan para harangin ang matanda. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na tumayo si Yumi at humarang sa harap ni Gabriel. Ang kanyang maliit na katawan ay tila naging isang matibay na pader sa pagitan ng halimaw at ng kanyang anak. Hindi mo siya makukuha, Koji. Kahit patayin mo pa ako, hinding-hindi mo na muling mahahawakan ang anak ko. Ang sigaw ni Yumi. Ang kanyang boses ay umalingaw sa buong silid, mas malakas pa kaysa sa anumang bagyo. Isang matinding tensyon ang bumalot sa paligid. Ang bawat hininga ni Koji ay tila isang mabigat na pasanin, habang ang bawat luha ni Gabriel ay tila mga patak ng apoy sa puso ni Yumi.
Sa mga sandaling iyon, ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis ay nagsimulang marinig mula sa malayo. Ang bawat wang-wang ay tila isang hudyat ng pagtatapos para kay Koji. Napatingin si Koji sa bintana at doon ay nakita niya ang mga asul at pulang ilaw na naglalaro sa mga pader ng mansyon. Ang kanyang mukha ay napuno ng kilabot. Sa huling sandali ng kanyang pagkabaliw, sinubukan niyang dambahan si Yumi. Ngunit mabilis na kumilos si Ricardo at ang mga awtoridad nakapapasok pa lamang sa silid. Ang tunog ng pagkakalapat ng mga posa sa mga kamay ni Koji ay tila isang huling nota sa isang madilim na simponya. Pinanood ni Yumi habang pilit na inilalabas si Koji, ang lalaki ay sumisigaw pa rin ng mga salitang wala ng kahulugan. Nang tuluyan ng mawala ang ingay, naramdaman ni Yumi ang pagguho ng lahat ng kanyang lakas. Napaupo siya sa sahig at niyakap ng mahigpit si Gabriel. Ang bawat hikbi niya ay tila naglalabas ng lahat ng lason at sakit na kinimkim niya sa loob ng 10 taon. Lumapit si Don Fernando sa dalawa. Ang matigas na mukha ng Don ay dahan-dahang lumambot habang nakikita ang tindi ng pagmamahal ni Yumi sa bata. Ang kanyang paghihiganti sa dugo ni Koji ay biglang nawala ng saysay sa harap ng tunay na pagkalinga ng isang ina. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang kamay sa balikat ni Yumi. Yumi, patawarin mo ako. Masyado akong nabulag ng galit ko sa asawa mo. Ang sabi ni Don Fernando. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Ang bata, si Gabriel, kailangan niya ang kanyang tunay na ina. Hindi sapat ang yaman ko para punan ang puwang na ikaw lang ang makakagawa. Naramdaman ni Yumi ang isang matinding gaan sa kanyang dibdib. Tila isang malaking bato ang naalis mula sa kanyang puso. Tumingala siya sa Don at tumanggo ng may pasasalamat. Ang bawat patak ng ulan sa labas na nagsisimula ng tumigil ay tila naging hudyat ng pagdating ng isang bagong umaga. Lumipas ang ilang buwan at ang mga sugat ng nakaraan ay dahan-dahang naghihilom. Sa isang maliit na bahay sa tabi ng dagat, nakaupo si Yumi sa buhanginan habang pinagmamasdan si Gabriel na naglalaro sa mga alon. Sa tabi niya ay si Mama Elena na ngayon ay payapa na ang mukha. Ang bawat ngiti ng matanda ay tila isang pasasalamat sa katarungang sa wakas ay nakuha nila. Ang bawat tunog ng hampas ng alon sa pampang ay tila isang pangako ng kapayapaan. Wala na ang mga anino ng kasinungalingan, wala na ang mga matatalim na salita ni Koji, at wala na ang takot sa bukas. Ang bawat sikat ng araw sa kanilang mga mukha ay tila isang haplos ng pag-asa, isang paalala na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, ang liwanag ay laging darating para sa mga pusong marunong maghintay at magmahal ng tapat. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang banayad na haplos ng kalikasan, dahan-dahang binubura ang mga bakas ng paa sa buhanginan, gaya ng pagbura ng panahon sa pait ng nakaraan. Sa maliit na beranda ng kanilang bahay sa tabi ng dagat, nakaupo si Yumi habang ninanamnam ang amoy ng asin at ang preskong hangin na hindi na amoy pagkukunyari. Wala na ang mabigat na semento sa kanyang dibdib at ang bawat hininga niya ngayon ay malalim, malaya at puno ng kapayapaan. Sa hindi kalayuan, naririnig ni Yumi ang masayang halahak ni Gabriel. Ang bata ay abala sa pagbuo ng isang kastilyong buhangin kasama si Ricardo, na naging matapat nilang gabay sa gitna ng unos. Ang bawat tawa ng kanyang anak ay tila isang himig ng pag-asa na nagpapahilom sa bawat sugat na iniwan ng 10 taon ng panlilinlang. Pinanood ni Yumi ang bawat galaw ni Gabriel, ang paraan ng paging-iti nito at ang kislap sa kanyang mga mata, at doon niya napatunayan na ang pag-ibig ng isang ina ay may sariling radar na hinding-hindi maliligaw kahit gaano pa kalayo ang lalakbayin. Napatawad mo na ba siya, anak? Ang mahinang tanong ni Mama Elena na no'y nakaupo sa tabi ni Yumi. Ang matanda ay maayos na ang kalagayan. Ang kanyang mga mata ay wala na ang ulap ng demensya. At tanging liwanag na lamang ng karunungan ang nananatili. Huminga ng malalim si Yumi at tumingin sa malawak na asul na dagat.
Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, Mama. Ito ay para sa aking sarili. Pinatawad ko na ang aking sarili dahil sa pagiging mahina at sa pagpapahintulot na tapakan ang aking danggal. Tungkol naman kay Koji at Bella, iniwan ko na sila sa mga kamay ng batas at ng tadhana. Ang galit ay isang lason na ayaw ko nang dalhin sa bagong buhay naming ito. Sa likod ng mga rehas ng bakal ng bilangguan, kinakaharap ni na Koji at Bella ang bunga ng kanilang sariling mga desisyon. Isang buhay na puno ng pagsisisi at pag-iisa. Ngunit para kay Yumi, ang kabanatang yon ay tuluyan ng naisara. Ang kanyang katarungan ay hindi lamang nakuha sa loob ng korte, kundi sa bawat gabi na nakakatulog siya ng mahimbing at sa bawat umaga na nagigising siyang may kayaap na tunay na nagmamahal sa kanya. Ang mahalagang aral na baon ni Yumi ay ang katotohanang ang bawat babae ay may itinatagong lakas na hinding-hindi masisira ng anumang bagyo. Ang katahimikan ay hindi palaging senyales ng kahinaan. Minsan, ito ay paghahanda lamang para sa isang mas matinding pagbangon. Ang katarungan ay maaaring matagal dumating, ngunit gaya ng pagsikat ng araw, hinding-hindi ito mapipigilan ng anumang kadiliman. Dahan-dahang tumayo si Yumi at naglakad patungo sa kanyang anak. Habang nararamdaman niya ang malambot na buhangin sa kanyang mga paa, naramdaman niya ang isang matinding pasasalamat. Ang bawat luha na pumatak noon ay naging mga perlas ng karunungan sa kasalukuyan. Niyakap niya si Gabriel ng mahigpit, at sa ilalim ng dapit hapon, naramdaman ni Yumi na sa wakas, ang kanyang kaluluwa ay nakauwi na sa tunay nitong tahanan. Hayo na Gabriel, bukas ay may bagong pag-asa. Ang huling bulong ni Yumi, habang ang langit ay unting nagiging kulay ginto, hudyat na isang payapa at masayang gabi.